Kumustahin natin yung pilay na manok ko na nandito sa isolation cage ngayon. After how many days na nandito sa isolation cage, itong pilay na manok ko. Ala, tingnan nyo, hindi na lang nakatukod yung ano. Yung isa medyo na itatayo na niya. Unlike nung mga nakarang araw na nandun lang siya sa bahay nila doon kasama yung mga malalakas. Lumilipad-lipad siya talaga. Hindi ko na nga lang na video yung paglipad-lipad niya na naka-spread yung paa niya. Pero nung ilagay ko dito unang araw, talagang halos lilipad-lipad pa rin. Hindi niya talaga na itutukod yung paa niya. Tapos after few days, no, mga 2 araw, siguro 3 araw na nandito, medyo na itutukod na niya yung paa niya. Yun nga yung sa joint niya, yung pagitan ng hita niya at saka paa niya. Ngayon, medyo parang, tingnan nyo, naiyasasampa na niya yung paa niya doon sa, sa feeder niya. At naiuunat na niya yung daliri niya kaninang nakita ko nakatayo. Medyo naiuunat na niya ganyan, so hindi na naka-curl. Ibig sabihin, curable itong nararamdaman niya. At hihintayin ko yung araw na fully recovered siya. Kasi, alam nyo ang nakapagpahina lang sa kanya, nung nandun siya kasi naaawa ako, hindi ko muna inihiwalay kahit ilang araw na nandun. Hindi ko siya inihiwalay. So nung napansin ko, bumababa yung timbang niya. Medyo, hindi naman siya payat, pero napansin ko gumaan siya kasi hindi masyado siyang nakakakain dahil tinatalo siya ng mga malalakas doon na kasama niya kasi 10 sila doon sa bahay nila. So, nag-decide ako na ilagay na siya rito kasi nakikita ko naman na healthy siya. Yung wala siyang sakit talaga. Tapos ang galing niyang kumain, magaling siyang uminom. Kaya nag-decide ako na ihiwalay na lang siya para hindi siya natatapak-tapakan at hindi siya kasi yung mga alam niyo naman ang mga manok, di ba? Hindi niya alam na natapakan na pala nila yung kasama nila o kaya nasagasaan na nila, di ba? Kaya minsan kumakain yan, ganang-gana siya sa pagkain. Tapos mamaya may biglang tatapak sa ulo niya, ganyan, o kaya dun sa likod niya. So hindi na niya matutuloy yung pagkain niya kasi nga hindi niya nasusuportahan yung katawan niya sa pamamagitan ng paa niya. Pero ngayon, good news talaga, napakasaya kasi hindi ko ginamot siya ng antibiotic. Wala akong ibinigay sa kanya na kahit anong gamot, kahit pain reliever. Tiningnan ko, nutrition lang ang kailangan niya kasi nasaktan lang naman yung paa niya. Yung pagbaba ng timbang niya, kailangan lang niya talaga makakain ng totoo para lumakas siya. Yung tubig niya, nilalagay ko lang dyan, yung salit-salit lang na plain water, kaya parang ngayon naka-plain water siya. Tapos yung oregano, and then yung malunggay. Medyo hindi pa niya masyadong naanuhan yung pero at least na isasampa niya yung paa niya, di ba? Kasi nung una, hindi niya talaga, nakaano lang yan, nakadapa lang siya, yung ulo lang niya, umaabot dyan sa feeder niya. Pero ngayon, mukhang gusto na niyang lumakad. So, yun lang inilalagay ko dyan sa, niya, sa inumin niya. Tapos, halong Integra 2 na yan, at saka halong Integra 3. Pero yung mga kasama niya doon, pinuro ko ng Integra 3. Kasi, 60 days na nila. So, ito, pag nakalakad, ibabalik ko siya doon. At good news, tingin nyo, nauunat na niya yung daliri niya, diba? Unlike nung yung unang video ko, kung napanood nyo yung isang video ko nung nakaraan. Ang paa niya naka-curl, yung mga daliri niya. Napakasaya talaga pag nakikita mo ang alaga mo, nagre-recover. At ikaw na nag-aalaga, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo yung dapat mong gawin sa alaga mo. Na hindi lahat antibiotic, hindi lahat may yung gamot-gamot, pain reliever o kayo kung ano yung mga ibibigay mo sa kanila, di ba? Dapat alam mo talaga kung farmer ka, alam mo dapat tumingin. Kailangan ba niya talaga ng gamot? Kailangan lang ba niya talaga ng nutrisyon? Kailangan niya ba talaga ng vitamin? O kung ano man ang kailangan niya, ganun lang. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Off ko muna ito. At sa susunod, i-video ko siya ulit. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Kukumustahin natin ngayon itong pilay. Last day na siguro ito na ilalagay ko dito sa isolation cage kasi kaninang umagang magpapakain na ako sa mga kapatid niya. Kasi 10 sila doon pati siya. Nakikipag-agawan na siya at nakatayo na siya. Tapos, inilagay ko pa rin siya ulit dito kasi mukhang medyo mahina pa yung niya. Nakakatayo, nakakalakad siya, nakikipag-agawan siya, pero medyo mahina pa yung
tindig niya. Ayan o, naglalakad siya, di ba? So, malaki ang improvement niya kumpara noong first day na inilagay ko siya dito na halos hindi siya makagulapay talaga. Halos ang paa niya, hinihila niya, at saka lumilipad-lipad ng konti. Alam niyo yon, yung parang ikinakampay-kampay niya lang niya yung pakpak niya para makalipat siya sa isang lugar. Pero ngayon, magaling na siya. At ito, kagaya ng sinabi ko, wala akong inilagay na gamot. Pinakain ko lang siya. Kasi dahil nga nasaktan yung paa niya, syempre hindi siya nakakakain. Kaya nilipat ko dito para makakain siya. So yun, hanggang dito na lang muna. At salamat kasi recovered na siya. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer. Yung mga subscriber ko, both old and new, thank you. Yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you. Yung mga nag-unsubscribe, sana bumalik kayo. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.